Ang testimonya naman ng mga diskaya ukol sa flood control projects hindi raw sapat. Ang kalihim naman ng Department of Justice iginiit na dapat may ipakita na karagdagan pang mga ebidensya. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo Grant Hilario. Kulang at bitin pa. Ganito inilarawan ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya ang patungkol sa testimonya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, bitin ang mga testimonya para tumayo sapagkat hindi anya sapat ang mga ito lamang. Binigyang din ng naturang kalihim na dapat kalakip nito ang ilang mga ebidensyang makapagpapatunay na may katotohanan ang impormasyong ibinahagi sa kaguran. Sa kasalukuyan, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya ay kabilang sa mga itinuturing na protected witnesses ng Department of Justice. Sa kabila ng kanilang pagiging sangkot sa manumalyang flood control projects, ang mag-asawang Diskaya ay isinalalim sa Witness Protection Program, ngunit bilang mga provisional pa lamang. Atin mo nang pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya ng Department of Justice. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that would coincide with the testimony. So the notes, what others would say, secondary evidence, would just be a reflection of the accuracy of what is being said. I cannot comment on that yet because bitin. We have to be patient with the process. Alam niyo, it's really our job. I've been telling you, it's a process that we have to follow. Yan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya ng Department of Justice. Kaya't upang mapatotohanan ang kanilang mga testimonya, giyot ng kalihim na kinakailangan din magpresenta ng secondary evidence. Ito anya ang mga notes, ledgers, statements at pakikipagtulungan o pagsagot sa mga katanungan ng kaguran sa isinasagawa nitong case build-up. Dagdag naman ng kalihim, susubukan o gagawa siya ng paraan upang mapakiusapan o mapahintulutan makuwi si Pacifico Diskaya para makakuha ng mga karagdagang dokumento magpagpapatunay sa kanyang mga testimonya ukol sa mga nalaman sa flood control projects. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya ng Department of Justice. Yes, notes, ledgers, statements, and answers to questions which can only be answered by the markings in their notes that have to be produced. I will ask, basta gawin ko na paraan para makauwi siya, para makakuha ng dokumento. Buhat dito'y aminado si Justice Secretary Rimulya na hindi agaran matatapos ang kanilang mga pagsusuri at ebalwasyon sa mga testimonyang nakakalap. Ani ay dadaan pa sa proseso at oras o panahon sapagkat pinaniniwalaan posibleng ang issue ng flood control projects ay siyang pinakamalaking issue ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ating muling may isa pang ulit na pakinggan ang kalihim ng Department of Justice na Secretary Jesus Crispin Rimulya. We have to do overtime because the work is cut out for us. Kailangan ma-evaluate namin ng gusto lahat to. And it's going to take a lot of time to evaluate it. Remember, this is probably the biggest scam the biggest corruption issue in Philippine history. Kung tutuusin natin. That's why we have to really work hard to get to the bottom of these things. And we have to elicit facts from people about what happened. Bombo Ever, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan dito sa Department of Justice, ipinagpatuloy ng kaguran ang ikalawang araw ng isinasagawang preliminary investigation ukol sa missing Sabongero case. Dumating dito ang ilang kaanak ng mga nawawalang Sabongero, mga abogado na magkabila ang panig at maging ilang tauhan ng Philippine National Police. Dala-dala naman ito ang ilang dokumento na inaasang ipepresenta ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa mga ebidensyang nakalap patungkol sa pagkawala ng mga Sabongero. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo ito Grant, si Bombo Grant. Yes, Bombo Genesis. Additional update lamang doon sa nangyari nitong Sabado, ano? Ang sabi ng Department of Justice, medyo na-offend yata sila doon sa nag-finger heart itong si Sara Diskaya. Kasama na yung pagsasabi niya na gandahan yung paggawa ng meme sa kanya. Anong statement na ngayong araw ng Department of Justice ukol dito? Bombo Genesis, ang tangi pa lamang natin natatanggap yung mensaheng ipinadala ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano
kung saan yung itinuturing yung pagpapakita ng finger heart ay mistulang nagpapakita o sumisimbolo ng kawalan ng insinseridad o ng sinseridad sa kanyang pagtestimonya ukol sa mga nalalaman sa flood control projects. Bombo Genesis ngayon ay patuloy tayong nakaantabay dito sa tanggapan ng Department of Justice upang muling itanong at muling ipabigyan ng klarifikasyon sa kaguran, maging particular kay Secretary Remulla, kung ano yung magiging resulta o magiging epekto ng finger heart ni Sara Diskaya na mismo ang Bombo Radio Philippines ang nakasaksi sa kanyang naging aksyon nito ni Diskaya. Bombo Genesis. Pero sa Secretary, wala pang anumang statement, kahit yung written statement man lang ukol dito sa finger heart at yung sabi niya na gandahan yung paggawa ng memes niya? Yes, Bombo Genesis, sa kasalukuyan wala pang anumang statement itong si Secretary Remulla ukol sa pag-finger heart ni Sara Diskaya noong nakaraang Sabado. Bombo Genesis. Sige. Antabay tayo dito, Bombo Gran. Maraming salamat. Ingat ka dyan sa Department of Justice. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.